So, for today's video guys, gagawa tayo ng kutsinta. Try ko. First time ko itong gagawin. Itong kutsinta. So, ngayon meron ako ditong all-purpose flour. Then, meron tayo ditong tapioca starch. Meron din tayo ditong, syempre, brown sugar. And, of course, yung anato, yung pangkulay. Ayan. Sinuk ko na siya sa hot water para mamaya ilalagay na lang natin. So, samahan niyo ko guys, gagawa tayo ng kutsinta. This is the first time for me to make kutsinta. I hope sana lang. So, ngayon, ito all-purpose flour. Lagyan ko siya ng dalawang ganito. Yan. Dalawang ganito. And then, next, lagyan naman natin itong tapioca starch. Same lang din. Kung gaano kadami yung nilagay ko na all-purpose flour, same lang din siya. So, ayan. Ayan. And then next, lalagyan naman natin siya ng sugar. Brown sugar. Itong brown sugar na gagamitin ko, ito. 1.5 yung spoon. So, depende po sa paglagay nyo ng sugar. Kung gusto nyo ng sweet, then dagdagan nyo. But kung gusto nyo ng mga less sugar, then less lang. So, lalagyan ko lang siya ng 1.5. So, ayan, 1.5. Para hindi siya yung sobrang sweet. And then, lagyan natin ng meron ako ditong 2 cups of water. Ayan. Lagyan muna natin siya na ganyan. Mix lang natin. Ayan. And then, next, ilagay ko ulit yung another cup of water. And then, next na isusunod natin, itong anato. Actually guys, hindi ko lalagyan ng lye water. Ito yung anato. Inalo ko na siya kanina. So, ngayon, ilalagay na natin. Lagyan na natin. So, i-mix lang natin siya ng ganito. Mix, 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 mix. I hope maging perfect tong lulutuin kong kutsinta. First time, magkukutsinta ako. Sasama niya. So, ito na guys. Ayan. Na-mix na natin. So, next na gagawin ko is sasalain natin siya para wala yung buo-buo ba. Para matanggal natin yung buo-buo. So, ito sasalain natin. Sana ma-perfect ko to. Tingnan nyo, may mga buo-buo siya, oh. Ayan siya, may mga buo-buo. So, kailangan talaga natin siyang sasalain para pag niluto natin, i-steam natin siya mamaya. Hindi na makakasama yun. Saka yung maganda yung pagkakaluto. So, sana maging perfect ang gawa ko. So, now, ito na siya. So, ngayon guys, ito nasala na natin siya. Ito nasala na natin. So, ngayon, ta-transfer na natin dito sa aking mga molder. Meron ako ditong 6 pieces na molder. So, ngayon, transfer na natin siya. Transfer na natin. Okay. Ayan.
Itong molder na to pala, nilagyan ko siya ng oil. Para later, pagka tinanggal ko na siya dito, naluto na, mabilis na siyang matanggal. So, nilagyan ko siya ng cooking oil. So, ayan. Naku, magse-second batch siguro ako ng luto kasi meron pa siya. So, ayan. Lagyan na natin. So, ngayon, at dahil nakaset na ang ating steamer, ito na yung steamer natin. So, ngayon, ilalagay na natin siya. Nakaset na ang ating steamer. So, ngayon, ilagay na natin siya. Lagyan na natin ang ating kutsinta. Ayan, sakto pala siya. Sakto pala yung ano ko ng kutsinta. Yung steamer ko, enough lang dun sa 6 pieces niya. So, ayan guys. So, ngayon, nakaset na to ng 20 minutes. So, 20 minutes lang natin siyang i-steamin. So, ayan. Then, cover natin. So, wait natin ng 20 minutes. So, ngayon guys, for the toppings naman sa ating kutsinta, meron tayo ditong cheese. So, lalagyan siya natin ng toppings later. Lagyan natin siya ibabaw ng toppings. So, ayan, meron tayo ditong cheese. I-grated lang natin siya. Ito, grated na tayo ng cheese para mamaya nakaset na siya, naka-prepare na ba. So, ito na guys. Luto na ang ating kutsinta. So, mamaya natin siya hahanguin. Ayan, ang ating kutsinta. So, ayan guys, hanguin na natin siya kasi luto na. Ito na guys ang ating kutsinta. Wow, the best talaga. Ang easy lang pala niyang gawin. Easy to make kutsinta. So, ito na guys. I-transfer ko na sa plate para makapagluto pa ako kasi meron pa ako siyang iluluto pa isa. Wow, perfect to. Na-perfect natin guys. Perfect natin ang ating kutsinta. Ang saya po. Madali lang pala niyang gawin. Sobrang dali lang yan. Saka tingnan nyo, ang bilis niyang tanggalin sa molder. Ayan o, ating kutsinta. Meron tayong 6 pieces na kutsinta. Oops. Kailangan natin ito sa anihin. Wow. Wow, tingnan niyo guys. Ang ating kutsinta.
Ngayon, ito na ating kutsinta. Ngayon, spread lang na natin siya ng meron tayo ditong grated cheese. So, ngayon, lagyan na natin siya sa top. Sa ibabaw. Ayan. Ay, shucks! Lagyan natin siya sa ibabaw ng cheese. Ayan. So, ngayon guys, meron na tayong kutsinta. Ang dali lang pala niyang gawin. So, easy. So, eto na guys, yung pang second batch na gawa natin. So, bali magagawa ko pala is 11 pieces. So, eto na guys, yung second batch na niluto ko na kutsinta. Ayan. Hindi na natin siya asin sa mold eh. So, ilagay lang natin siyang ganyan siya. So, ito na guys, yung ginawa kong kutsinta. Tatry na natin. Actually, meron ako ditong coconut. I-grated coconut, yung coconut ko, i-grated ko sana. Kaso nga lang, medyo matatagalan pa ako. So, ang ginawa ko na lang, ang tinappings ko na lang sa kanya is yung cheese. Diba? Para madali. Alam niyo, ang dali lang niyang gawin. So, easy. So, try natin guys. Ooh. Sobrang dali lang pala niya. At ang ingredients lang is sobrang madali lang din hanapin sa market. So, try natin. Yung sugar na nilagay ko dito, tama lang. Hindi siya, para hindi siya masyadong sweet pa. Hello, ang sarap nito. First time siyang gumawa. Try natin. Sarap. Ayos din talaga siya sa sa cheese. Pero the best kung coconut, yung grated coconut yung ilalagay. Sarap. Kain tayo guys. Ito na yung dinner ko. Ang sarap. Ang sarap na talaga. Gawa din kayo guys. Ang dali lang. So, paano ba yun guys? Thank you for watching.